I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, this my plea. Daily let it ever be. Just a closer walk with thee. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. And Jesus is my plea. Daily let it ever be. Just a closer walk with thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me to that peaceful shore. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily let it ever be. Just a closer walk with thee. The world all about me has now no allure. Its pleasures bring pain, its wisdom is vain. I seek a foundation that's steadfast and sure. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. The Lord Jesus died my salvation to win. He went in my stead to Calvary and bled. Redemption impels me to give up all sin. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. I know there's a home for the
awesome and blessed, when death is no more, when struggle is o'er. For those who love Jesus and give Him their best, I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, to trust in His might, I'll put Jesus first in my life. Though earth's tribulations continue each day, though pleasures may call, though evil enthrall, His grace will protect me forever and I. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin hath left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in Him complete, I'll lay my trophies down, all down at Jesus' feet. Jesus paid it all to Him I owe. Sin hath left a crimson stain, He washed it white as snow. Magandang gabi mga kapatid. Katulad po lang dati, marami po siguro sa atin ang manood ng basketball. Pero tayo po yung magpapatuloy po sa ating gawain po ng pangangaral po sa pamagitan po ng Facebook Live. Tulad po ng ating nakagawian, Lunes, Miyerkules, Biyernes. Kaya lamang po nung Miyerkules, nilipat natin sa Huwebes. Kaya ngayon po ay Friday. Announcement po sa March 31 to 2025. Meron pong gospel meeting dyan po sa may Nicodemus Church of Christ sa may Tondo, Manila. At ang venue po ng gospel meeting ay sa Pretil, Tondo. Doon po sa may Jollibee. Yan po ang venue po ng gospel meeting sa March 31. Meron din pong kasabay na gospel meeting po sa Judge Jimenez Church of Christ dyan sa may Quezon City. O sabay-sabay po, ano po. Kung saan kayo malapit, para doon na lang po kayo pumunta.
So, March 31, meron pong gospel meeting ang Nicodemus Street, Church of Christ, Tondo, Manila. Ang mga po dyan ay si kapatid na Ray Takmad. Ang mga magiging guest speakers ay si Brother Rudy Yap Jr., ang inyong lingkod, at si kapatid Noli Villamor. At sana po meron kayong panahon, punta po kayo. You're welcome. Ang mga paksa po ay si Brother Rudy Yap Jr., ang kanyang tatalakay ng predestination. Ang inyong lingkod po ay nataasan po tayo na ituro ang marriage, divorce, and remarriage. At si Brother Noli Villamor, yan po ating senior preacher, ang ituturo po niya ay sa kaligtasan po, salvation. So simulan na po natin ang ating pag-aaral po sa gabing ito sa pamagitan ng pagbati sa ating pong mga kakabsat na imbag arabi, kada kayo amin, kakabsat sa ating pong mga kaigsoonan. Maayong gabi sa inyong tanan, maigsoon sa ating pong mga katugangan dyan sa may Bicol region. Diyos marahil na banggi sa Indugamos, sa mga taga-Pangasinan, Masanto siya Labi at siya kayo namin. At dyan po sa maliit na island po ng Carabao, na wala namang Carabao. Officially, ang pangalan po ay San Jose Romblon. Tinatawag din po Hambil. Bayan ng gabi sa tanan. At siyempre, galing po sa ating pinanggagalingan, dito po sa lalawigan ng Pampanga, may pabig kaya ko nga. Kaya magramdam ang po Manalbe. Kung kayo po ay taga-Indonesia, Malaysia, salamat, malon. So, punta na po tayo sa ating gustong pag-aralan sa gabing ito. Yung pong aklat ng Apocalypse, ito po ba ay pang-inaharap o ito po ay pang-hinaharap pa rin? Is the book of Revelation still yet future? Ito pong mga bagay po ba na nakasulat sa aklat ng Apocalypse ay mangyayari pa lang sa pang-hinaharap? Yun po ang ating gustong pag-aralan. Ito pong pananaw na ito ay malawakan sa mga born again, charismatic, halos sa lahat ng mga denominations na naniniwala sa premillennialism. Dito po ang katuruan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ay bababa sa lupa at magtatatag ng kanyang pisikal na kaharian sa Jerusalem. Doon po sa paniniwala na ang Panginoon ng Diyos ay hindi po na niya naibigay ang makakang lupain sa bansang Israel. Kaya nga po babalik ang Panginoon para maitatag niya ang kanyang kaharian. Na isang physical na kaharian na allegedly sa kanyang unang pagpunta sa lupa ay hindi po niya naitatag ang kanyang kaharian. So ito po tinatawag futurist view of the book of Revelation. Ang kanila pong pagkaunawa sa karamihan ng nilalaman ayon sa kanila ng hula ay ito po ay panghinaharap. In other words, ito po ay nagpapakilala ng mangyayari sa mga bagay na mangyayari bago dumating katapusan ng panahon. Lalo na kanila sinasabi mula sa ika-4 na kabanata hanggang sa chapter 22. Ito po ay mangyayari bago pong literal na pagdating ng ating Panginoon at siya bababa sa lupa. So itong sinibig sabihin sa kailang paniniwala, ang aklat ng Apocalypse ay mangyayari pa sa panginaharap. At ito'y magtatapos sa katapusan ng panahon. Yung po ang kailang pinaniniwalaan. Itong klaseng pananaw na ito, na ang mga bagay sa nakasulat sa Apocalypse ay panginaharap pa lang, binibigyan po yan ng diin ang pangalawang pagdating ng Panginoon at ang pagkakaroon po ng isang panahon ng pag-uusig o tinatawag ng tribulation at ang pagkatatag po ng literal na
1,000 taong kaharian ng Panginoon sa lupa at ang final judgment, ang kahatulan na mangyayari na po. So ito po yung kanilang pananaw. Naniniwala sila sa isang literal na 1,000 taong pamamahala ni Kristo sa kanyang kaharian. At ang panahon ng kapigatihan bago dumating ang pagtatatag ng pisikal na kaharian sa lupa. So, ang kanilang emphasis ay ang mga mangyayari sa huling panahon. Things that will occur in the last days leading up to the return of Christ. Ito pong kasing kanina na ito, ang mga futurist, tawag natin sa kanila, ininterpret nila ang mga visions and symbols in the book of Revelation literally. Na naniniwala sila ito po ay naglalarawan ng mga tunay na pangyayari na mangyayari sa panghinaharap. Naniniwala rin po sila sa rapture and second coming. Yung mga futurists, naniniwala po sila na bago po yung naniniwala sila sa bago po yung pag-uusig ay magkakaroon ng rapture. Yun po, mawawala po yung mga sumasampalataya sa Panginoon. Actually, titipunin sa impapawid. At pagkatapos po noon ay ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon. So ito po ang in summary, ang paniniwala ng mga futurist. Ito sila naniniwala na aklat ng Apocalypse ay panginaharap. Wala pang nangyari sa mga nakasulat sa aklat na ito. Pero ang pinakamahalagang gusto natin tingnan, ano bang sinasabi ng mismo aklat? Sinasabi po ba ng mismo aklat na mga bagay na nakasulat sa aklat ng Apocalypse ay panginaharap? Admittedly, yung chapters 20 hanggang 22, yun po ay panginaharap. Pero hindi lahat ng nakasulat sa aklat ng Apocalypse ay pang-inaharap. Unang-una pa lang na makikita natin, doon pa lang sa bungad ng aklat na ito, sinasabi sa atin, mismo ng ating Panginoon, na ito'y patungkol sa mga bagay na malapit nang mangyayari kanya. So ito po ang mababasa natin. So, siyempre, paniniwala natin na aklat sa kanyang sarili. Ano po sinasabi ng aklat na ito? Dito po sa Apocalypse, sa Book of Revelation, ang Apocalypse, hindi po ito salin. Ito po ay transliteration ng Apocalypsis. Ang ibig sabihin po ng Apocalypsis ay uncovering. Apo, without, kalupto, cover. Sa Apocalypsis, without cover. So, unraveling. O pagpapahayag, pag-aalis ng takip. Yun ang ibig sabihin ng Apocalypse. Ang Apocalypse na Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon. At Kanyang ipinaalam ito sa pamagitan ng mga sagisag at pagsusugo ng Kanyang anghel sa Kanyang aliping si Juan. So ito po makikita natin, sinasabi po ng aklat na ito'y mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon. Ito po sa ating wika. Sa New King, the revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants things which must shortly take place. Dito po sa Tagalog, madaling panahon. Sa English, which must shortly take place. So ito po yung madaling mangyayari kanya. And He sent and signified it by His angel to His servant John. Ito pong bagong salin sa Tagalog, napakaganda. At kanyang ipinaalam sa pamamagitan ng mga sagisag at pagsusugo ng kanyang anghel sa kanyang aliping si Juan. So ito po ay symbols, signified, signs, highly symbolic. Aklat po ng Apocalypse. So hindi po ito literal na makikita natin. Maliman din sa unang bahagi dahil ito nagpapahayag kung anong lain ng aklat. Ano po?
Dito po sa 3 talata, na siyang sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesucristo sa lahat ng bagay na nakita niya. Kapag ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. So ito pong Apocalypse ay isang paraan ng pagsusulat na kung saan sa pamamagitan ng maraming sagisag o symbols, ang mga tumatanggap, yung mga recipients will understand. But the enemies will not understand it. Ibig sabihin, ito sinusulat sa mga simboliko o sagisag na naunawaan ng mga tumanggap. Pero mga kaaway ng mga tumanggap ay hindi nila maunawaan kung sakali mang mabasa nilang nilalaman ng aklat na ito. So, maliwanag po din sa ating tinuran na yung mga pangyayari sa aklat na ito ay mangyayari sa madaling panahon, sa panahon ni Apostle John. At ang mga tumanggap ng aklat na ito ay naunawaan nila. Although admittedly sa chapters 20 to 22, ito po'y panghinaharap. Ito po'y patungkol sa gantimpala ng mga magiging tapat sa ating Panginoon at mga pinatay dahil sa kanilang paniniwala sa ating Panginoon. So yun po isang bagay na malinaw na sinasabi ng aklat. Hindi sinasabi ng aklat na ito mangyayari up 2,000 years from now o ito yung mga bagay na mangyayari sa malayong panginaharap. Ang sinasabi ng aklat, madaling mangyayari kanya. Sino ba paniniwala natin? Siyempre, yung mismo aklat. Yung sinasabi ng mismo aklat, sabi niya, mga alipin upang ipahayag sa kanya mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon. Kanya. Sa 3 talata, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad sa mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Ito yung nagpapakilala sa atin na yung mga tumanggap ng aklat ng Apocalypse ay naunawaan nila ang nilalaman sapagkat gagawin nila ito. Ito yung kanilang tutuparin kanya. Di ba? Sabi po, maliwanag dito, basahin natin. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. So, naunawaan nila nilalaman nito. At ang layunin nga po ng aklat na ito ay upang ito encourage the Christians who are going to be persecuted. Sila po ay pag-uusigin dahil sa kailang pananampalataya. Bakit sila pag-uusigin? Meron pa pag-uusig dito na maliwanag po na ito aklat na ito ay aklat ng pag-uusig sa mga Kristiyano at ang paghuhukom ng Diyos sa mga umusig sa mga Kristiyano. Ito ang Apocalypse. Yun ang patungkol sa aklat ng Apocalypse. May pag-uusigin ng mga Kristiyano dahil sa kailang pananampalataya, pero itong mga nag-uusig sa kanila ay ahatulan ng Diyos. So itong aklat na ito ay patungkol sa pag-uusig ng mga Kristiyano sa panahon ng kaharian ng mga Romano. Tandaan po natin nung nabubuhay pa yung Panginoon at ang kanyang mga apostles, sila'y nabuhay sa ilalim ng kaharian ng mga Romano o Roman Empire. Sa panahon na ito na isulat, si Apostle John po ay nasa exile o siya'y pinatapon sa isla po ng Patmos. At ang mga apostol na iba maaaring patay na nung ito'y naisulat. Dahil sa po ang kaisa-isang apostol na hindi pinatay. Halimbawa po si Apostle Peter, yun po sa John chapter 21 verse 17 to verse 22. Sinabi sa kanya ng Panginoon kung paano siya mamamatay. Especially sa verse 18, ang sabi niya, "Most assuredly, I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished.
nung ikay kanyang bata pa, ikaw po ikay nagdadamit sa iyong sarili at ikay pupunta kung saan mo ibig pumunta. But when you are old, pag matanda ka na, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. Sila po'y dadalhin sa isang lugar na ayaw niya. At ito'y patungkol sa kanyang kamatayan. This is spoke, signifying by what death he would glorify God. So, ibig sabihin, kung ano ang siya po ay pinakikilala na siya mamamatay panglulatiin niyang Diyos. Pero si Apostle John ay hindi sinabing siya mamamatay. So, kaya nga po siya nabuhay sa kanyang katandaan. Sa kasaysayan po ng iglesia, ang unang nag-usig sa kanila ay ang mga Hudyo. Alam po natin yan sa Acts chapter 4, Acts chapter 5, Acts chapter 8. Ito sila unang nag-usig sa mga Kristiyano ay ang mismong kailang mga kababayan ng mga Hudyo. Later on, ang mga Kristiyano, sila po'y pag-uusigin ng mga Romano. Kaya nga po ang aklat ng Apocalypse ay patungkol po sa pag-uusig ng mga Kristiyano at the end of the first century. At ito'y malapit na mangyari sa panahon ni Apostle John. So dito po sa Apocalypse, chapter 2, verse 8 to verse 11, ito po isang katunayan na mayroong pag-uusig na mangyayari sa mga Kristiyano. Ito po isang mensahe po ng Panginoon sa iglesia na nasa Smyrna. At sa anghel na iglesia sa Smyrna ay sulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, the first and the last, ng ating Panginoon na namatay at muling binabuhay. So yung first and the last, ito po'y pangalan ng Diyos. Ito'y malimit na gamitin sa Old Testament para na ginagamit ng Diyos sa kanyang sarili. In other words, siya yung una at siya yung the first and the last. Ibig sabihin, siya simula, wala siyang simula at wala rin siyang katapusan. I am the Alpha and the Omega. Ibig sabihin, yung pong Alpha and Omega, ito po yung una at pinakauling titik ng alpabeto ng mga Grego. Makikita natin. So, yun po makikita natin na ito po ang aklat ng Apocalypse. Ganito po talagang ating makikita. May unang nag-usig sa kanya mga Hudyo, later on ang mga Romano. Hindi makikita natin. Dito po, sabi nito sa Revelation chapter 2, verse 8. At sa anghel na iglesia sa Smyrna, isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli. Yung nga po, ulit nang binanggit natin, ito po ay patungkol sa ating Panginoon at sa Diyos. Manipid niyang gamitin po ito, lalo na po sa Old Testament. Sabi niya, ako ang una at ako ang huli. I am the first and I am also the last. Pero dito sa aklat ng Apocalypse, ito'y ginamit ng ating Panginoon. Ito'y ginamit ng ating Panginoon sa kanyang sarili na ito'y nagpapatunay na siya ay Diyos. Siyempre, ginamit po niya isang pangalan na ginagamit lamang sa Diyos. I am the first and I am also the last. Marami pong pagkakataon sa Old Testament na yan po ay ginagamit ng Diyos para tumukoy sa kanyang sarili. I am the first and I am also the last. Kanya. Yun po ang sinasabi niya. Ano po? So, ito'y ginamit ng ating Panginoon. So, in other words, siya po ay Diyos katulad ng kanyang Ama. So, tuloy po natin. Alam ko ang iyong kapigatihan at ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila yung mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ng mga bagay na malapit mo ng danasin, malapit na nangikulong ng Diablo ang ilan sa inyo upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapigatihan sa loob ng 10 araw, maging tapat hanggang sa kamatayan at bibigyan
ibibigay ko sa iyo ang koronang buhay. So, 10 araw, hindi naman ibig sabihin 10 days. Ang bilang na 10 ay bilang po ng kasakdalan or completeness. So, magkakaroon talaga sila ng complete na persecution laban sa kanila. At dito po sa Revelation 6:9, pinakita sa atin yung mga kaluluwa ng mga namatay na. In other words, sila'y pinag-usig. Basahin natin. When he opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. So ito yung mga Kristiyano na sila po'y nanindigan at naniniwala sa salita ng Diyos. At ito'y kanilang ipinapahayag kanya. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren who will be killed as they were was completed. So dito na yung pag-uusig at may mga namatay na mag-Kristiyano dahil sa kailang pananampalataya at paninindigan sa salita ng Diyos. Kung tayo po ay isang Kristiyano na hindi tayo naninindigan, ay nakakahiya po tayo sa mga taong ito. Pinanindigan nila ang kailang pananampalataya, kaya sila pinatay. Sa mga modernong Kristiyano, lalo sa mga ilang modernong mga mangaral, sila po yung mga compromiser, wala silang paninindigan. Hindi kayo maliligtas pagka gano'n. Katulad ng isang namamangka sa dalawang ilog, napahamak siya. Hindi siya pinagkakatiwalaan ng magkabilang panig. You do not have to compromise. You have to stand. Tayo manindigan sa ating paniniwala. Sabi nga po natin kanina, ang paraan po ng pagkasulat ng Book of Revelation, ito po isang apocalyptic literature. Nang ibig sabihin, it's highly symbolical. But the recipients understand the symbols. And so they understand the message of the book. While the enemies, the persecutors, will never understand the book dahil hindi nila naintindihan yung mga sagisag na nakalagay sa kalat na ito. Kaya nga po tayo, nahihirapan tayong umanawa sa kalat ng Apocalypse kung hindi familiar sa atin yung kahulugan ng mga sagisag na ginamit sa kalat na ito. So, yung pong pag-uusig na nangyari, ito po yung nangyari sa panahon ng Roman Empire, nung panahon na mayroong malawakang pagsamba ng mga Roman Emperor bilang Diyos. So, dito nakikita natin yung problema, yung issue. Meron pong declaration ng mga Roman Emperor na kailangan silang sambahin ng lahat ng mga mamamayang Romano. Pero yung mga Kristiyano, dahil sila naniniwala sa tunay na Diyos, hindi sila sumamba doon sa Emperor. Kaya dito nagsimula po yung pag-uusig laban sa kanila. Yung pong worship ng pagsamba sa mga Roman Emperors bilang Diyos, ito po ay isang kagawian na nagsimula doon po sa paniniwalang si Augustus Caesar ay isang Diyos. A practice that began with the deification of Augustus Caesar, and it was known as the imperial cult. Imperial meaning royal, cult. So ito po ay isang kulto sa kagawian sa loob ng Roman Empire. So ito po yung imperial cult. Ito po tumutukoy sa practice sa loob ng Roman Empire na sinasamba nilang emperor at ang mga taong kabilang sa pamilya ng emperor na bilang mga Diyos o may katangian na bilang mga Diyos. Ang simula po ng gagawian na ito ay nagsimula doon sa unang Roman Emperor, si Augustus Caesar, na siya po ay pinanganak ng 27 BC at namatay noong 14 AD. Ito po ay bahagi ng kanyang pagbabago ng Roman Republic into the Roman Empire. Ito po ang imperial cult. It served to reinforce yung autoridad ng emperor, solidify the Roman state,
and promote a sense of unity and loyalty among the diverse populations of the empire. So ito yung paraan po ng emperor na para may lalo pang lumakas ang kanyang otoridad at mapag-isa ang Roman Empire at magkaroon po ng pagkakaisa sa mga iba-ibang klaseng mga tao sa loob po ng kaharian. So ito po ay itong imperial cult. It involved the construction of temples. Gumagawa po siya ng mga templo. Yung pong creation of cult statues. Nagbigay po ng statua doon sa mga Roman Emperor. At yung paggawa po ng rituals in honor of the Emperor. Ito'y ginagawa pag siya'y buhay pagkatapos siya namatay. At siya'y tinatawag nilang divus or divine o Diyos. Ang halimbawa po ng mga emperor na ito, si Augustus Caesar, si Claudius Caesar, si Vespasian, si Titus, si Nerva at Trajan, sila po ay declared na divus o divine sa Rome at sa Roman Empire. So anong kahalagahan po ng pagsamba nila sa mga emperor bilang Diyos? Ito isang mahalagang aspekto ng reliyoso at politikal na pamumuhay sa loob ng Roman Empire. So ito po ay kaugalian nila at ginagawa sa loob ng Roman Empire. Kaya nga po ang conflict ay nangyari ng yung mga Kristiyano, hindi sila sumamba sa emperor. They refused to worship the emperor. At ito ang dahilan bakit sila pinag-usig ng mga Romano. Dahil ayaw nila sumamba sa Roman emperor. In a symbolical way, sa Revelation 13, mababasa natin yan. Kasi sinasabi ko sa inyo ito ay highly symbolical. Kailangan nating maunawaan yung mga significance o kahulugan ng mga symbols. Dito sa Revelation 13 verse 1, Then I stood on the sand of the sea. At yun po yung naglaraan sa karamihan ng mga tao. And I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. Yung po larawan dito, makikita natin, siya po ay may 7 ulo, 10 sungay, kaya nga hindi literal eh. Bakit sa 7 yung kanyang ulo, pero 10 naman yung kanyang horns. And on his horns, 10 crowns. And on his heads, a blasphemous name. So ito makikita natin yung beast. Pag tinignan natin yung kanyang description, ito po ay isang larawan na mayroong 7 ulo. Ang ulo po ay nagpapakilala ng authority. Katulad po sa Ephesians chapter 5, Christ is the head of the church. He has the authority over the church. Kanya. Yung sinasabing 7 heads, 7 means complete. So it's a complete authority sa loob ng Roman Empire. At meron din po siyang 10 crowns, so 10 horns. Ang pangsungay po ng isang hayop ay nagpapakita ng kanyang lakas. Nung po ako ay sa elementary, malapit kami sa yung eskwela namin, malapit sa police station, maraming aksidente nakikita namin. Meron pong nakita namin aksidente sa pagitan ng isang sarang of jeep at isang kalabaw. Naputol yung sungay ng kalabaw, tumudugo, pero nawasak yung sarang of jeep. Ganun kalakas ang sungay ng isang hayop. So, ang sungay nagpapakilala ng lakas o power. So, ito po ay 10 horns. 10 means is a number of completeness. So, it's a complete power sa loob ng Roman Empire. At 10 crowns. Ito po ay crown ng isang hari. So, ito po ay isang powerful king. At sinasabi sa atin ay blasphemous name. So, ito ay isang tao na laban sa Diyos. At ito ay isang tao. Ang isang beast ay isang malaking hayop. Pero ito ay isang tao. There's a Revelation 13 verse 18 ipinaliwalag sa atin. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast,
for it is the number of a man. His number is 666. Din sa mga talatang ito, makikita natin na siya binigyan ng kapangyarihan ng Diablo o ni Satanas. Sa verse 2, itong ating mababasa, now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. Sino yung dragon? So 12:9, so the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan. So si Satanas nagbigay ng kapangyarihan doon sa beast o doon sa Roman Emperor. Itong beast na ito ay sinasamba ng lahat ng mga tao. Sa verse 3, and I saw one of his heads as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast. So they worshipped the dragon, who gave authority to the beast. And they worshipped the beast, saying, who is like the beast, who is able to make war with him. So, ibig sabihin, sinasamba siya ng mga tao sa loob ng Roman Empire. At sila po ay dinadakila nila yung beast o yung Roman Emperor. Sabi niya, sino who is able to make war with him? So, siya napakamakapangyarihan. Sino maaaring dumadig sa kanya-kanya? Sa verse 8, all who dwell on the earth will worship him, and whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Slain from the foundation of the world, ang ibig sabihin, siya po'y tinakdang mamatay mula pa nung lalangin ng Diyos ang sanglibutan. So, ang gagawin po nitong beast, he was given the power to make war with the disciples for a period of time. Sa isang panandaliang panahon, usigin niya ang mga Kristiyano sapagkat siya kalaban ng Diyos. Doon sa verse 5, verse 6, and was given a mouth speaking great things and blasphemies, and was given authority to continue for 42 months, or 3.5 years. Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. It was granted to him to make war with the saints and overcome them, and authority was given him over every tribe, tongue, and nation. So, siya po'y makikipagdigmaan sa mga banal ng Panginoon. Yung pong sumasamba ay yung mga taong kanilang pangalan ay hindi nakatala sa aklat ng buhay. So, in other words, by necessary inference, yung mga Kristiyano na nakasulat na kanilang pangalan sa aklat ng buhay ay hindi nila sasabihin yung beast o yung Roman Emperor. Sabi nga po sa verse 8, all who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. At ito po makikita rin natin sa bahaging ito ng aklat na ito. Those who will not worship the beast will suffer persecution. Doon sa verse 15, sila po ipapatayin. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Pag hindi mo sinambay larawan nung yung beast o yung halimaw, ikay papatayin. At meron din pong tinatawag na economic persecution. Sa verse 16, it causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark of the name or the name of the beast or the number of his name. So wala kang tatak o tanda o pangalan ng beast o yung kanyang bilang, hindi ka makakabili, hindi ka na makakabenta. So there was economic persecution. Pero ito po makikita natin. Gaano man siya kamakapangyarihan, gaano man ang kanyang autoridad, gaano man ang kanyang paglaban sa mga banal ng Panginoon, hindi siya magwawagi. Dahil ang bilang po niya ay 666. Ang number 7, ito po yung number of God, perfectness. So 666, 3 beses kulang ng isa.
Kaya ang ibig sabihin na complete and uttermost failure. Hindi siya magtatagumpay laban sa Panginoon. So kaya nga po itong aklat na ito nagbibigay ng lakas ng loob sa mga Kristiyano na usigin na alam nila hindi magwawagi yung tagauusig sa kanila sa Diyos, sa ating Panginoon. Yung pong beast and his kingdom was judged by the Lord of Lords and King of Kings. Sa isang araw, itong makapangyarihang kahari na ito, na dito po sa Revelation 17:18, ay tinatawag ng Babylon the Great. Ito po'y mawawala. Babylon the Great, ito po'y figure sa Roman Empire. The once upon a time sa Old Testament, ang kalaban ng mga banal ng Diyos ay ang Babylon Empire. Sila po'y naging alipin sa kaharian po ng Babylon. This Revelation 18 verse 8, therefore her plagues will come in one day, death and mourning and famine, and she'll be utterly burned with fire, for strong is the Lord God who judges her. Ito yung significance ng 666. Makapangyari siya, pero hindi siya tatalo sa Diyos. Then a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea, saying, thus with violence the great city Babylon shall be thrown down and shall not be found anymore. Ito po yung napakagandang pangusap. Shall not be found anymore. Yung pong Italy, na doon ng siyudad ng Rome, hindi ito Roman, hindi ito mga Romano, sila mga Italiano. They are different people than the Romans. Saan napunta yung mga Romans? They disappeared. Sila po yung natulan ng Diyos and they disappeared. They were not found anymore. Kaya nga po yung kailang language, the Latin, wala na nagsasalita sa wikang yon. Wala na. Dahil wala na mga Romano. They were judged and they shall not be found anymore. This Revelation 17 verse 14, this will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is the Lord of Lords and King of Kings. And those who are with him are called chosen and faithful. So, tingnan niyo, ito yung kasasayan ng Apocalypse. The Christians were persecuted, but they were avenged by the Lord of Lords and King of Kings, and he judged the empire which persecuted them, and they will not be found anymore. Kaya nga po yung mga Roman people disappeared, and the Roman Empire never rose again. Once upon a time, ako yung nagbabasa sa isang magazine, The Plain Truth yata po yun, na tinatanggap na aking ama noon. Ang sabi nila, yung 10 horns, or 10 crowns, will be 10 nations of the European Union. Ngayon, lumampas sa 10 yung European Union. Kaya tingnan niyo yung interpretation ng maling interpretation, pumalpak, hindi ba? So the book of Revelation was written to encourage the Christian in those days. They suffered persecution. Yun po ang layunin ng aklat na ito. Kaya sinasabi, blessed is he who reads and those who hear the prophecy of the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. So, ibig sabihin, from the time niya si Apostle John at ang pangyayari ng mga bagay na ito ay malapit lang. Malapit lang. Hindi po 2,000 years later or 3,000 years later, hindi. Malapit lang sa panahon ni Apostle John. So, in the final day of judgment, yung pong dragon, which is Satan, or the devil, and the beast, the Roman Emperor, and the false prophets, yung pong mga propeta na nagtaguyod sa paniniwala ng Emperor Diyos, they will be judged by the Lord and be thrown into the lake of fire. So yung paniniwala ng Satanas ang nag-aari sa impyerno, hindi totoo yun. Siya unang mabubulid sa impyerno. This Revelation 20 verse, and the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they'll be tormented day and night forever and ever. Dito, so makikita natin, after that, ito na yung judgment day.
pagbulid po ni Satanas at ng beast at yung false prophet, andun na po yung judgment day. So chapters 20 to verse 22, ito na lang po yung bahagi na hindi pa nangyayari. Ito yung naisulat dahil itong mga binag-usig at naging tapat, ito ang kailang magiging gantimpala sa kailang pagiging tapat sa gitna ng pag-uusig. At ito po yung nagbibigay sa atin ng aral. Ano po yung aral na ibinibigay sa atin? Basically, kung ano yung aral nila. Ang ibig sabihin, God will protect those who are faithful and will end up in heaven. Tayo po ipoproteksyonan ng Diyos, yung mga tapat, at tayo po ay pagpapalain at dadalhin sa langit magpakailanman. So ito yun ang aral sa atin. It gives us a lesson that we need to be faithful in times of difficulties and a crown of life is waiting for us. So anong sagot natin? Yung po bang aklat ng Apocalypse ay future? Hindi. Mula po sa chapter 1 hanggang chapter unang bahagi ng chapter 20, tapos na yun. It happened during the Roman Empire. Pero the rest of the book, ito po yung mangyayari sa panginaharap. Ipinakikita lang ng Panginoon, ito maging gantimpalan nyo sa inyong pagiging tapat. Ganon din ang sinasabi sa atin. Kung katulad po ng mga tao sa mga Kristiyano during the persecution of during the Roman Empire, they were faithful, sila'y sinukat at sila'y sakto, kaya sila po ay maliligtas. Ganon din tayo. If we will be faithful, we will receive a crown of life. Dito panghuli po sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid out for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me in that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Alam niyo, yung po, the rest of the book of Revelation, ito po yung pag-uusig ng Diyos sa Roman Empire. Yung unang bahagi po ng pag-uusig, makikita natin, one-third, ganyan. Binibigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. Nung di na nagsisi ang mga Romano sa ilang kasalanan at pag-uusig sa mga Kristiyano, doon na po ginawad ng Diyos ang kanyang complete judgment. Na pinatay niya ang mga Romano at nasira ang kanilang kaharian. So makikita rin po natin sa kasaysayan that the Roman Empire was destroyed, at nung nasira po ang Roman Empire, yun ang simula ng medieval period of Dark Ages. Wala nang centralized Roman Empire. At ang namuno roon po ay yung mga hari na hindi naman national kings, ano po. So yun po makikita nating kasagutan yan. No, it is not yet future. Majority sa mga pangyayari sa Book of Revelation ay tapos na. Pero may significance sa atin. And ay sulat yan. Para katulad nila, tayo po'y matuto maging tapat sa gitna ng paghirap o pag-uusig. At katulad nila, nagagantipalaan, tayo rin ay gagantipalaan. Kaya ito po yung naikabit sa bagong tipa. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid at mga kaibigan. Okay. Wala po tayong mga tanong ngayon. Noong nakarang gabi, maraming tanong. Kagabi, ano po? John Ocampo, good evening po. Ginian Le, good evening. Jun Bautista, good evening to all. Rahim Arguelles, good evening po, Brother Lordy. Earl Gabriel Fosalunga, good evening. Leonita Torrelisa na ibang Arabi, katakayamin, kakabasat. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin po, no? Ibanya Senior Sani, magandang gabi po sa inyong lahat. Maria Feliciano, good evening po, Brad. Lida Villamin, maayong gabi. Brad Lordy, siya magandang gabi, sabi niya. Marisa Rieta Manzanillo, nagkasama po kami kanina doon sa Zoom lesson. Good evening, Brother Lordy, at sa lahat ng mga kapatid.
Mirasol Pizon, ito po yung kapatid ni Brother Rick Darashing, na taga Sugod, Southern Leyte. Good evening sa lahat. Dito yung Lacanlale. Good evening po sa lahat. Liaca College, ito po yung miyembro sa amin. Ang pagpalang gabi, Brother Lordy, sa lahat ng kapatiran na silukoy nanonood ngayon sa programa ng ating Panginoon Diyos. To God be all the glory. Thank you. Joshua Glenn Fiesta, good evening po mga kapatid. Ray Lagasca Libatique, good evening kakabsat. Brother Libatica po, taga Baguio City. Joseph Sonorio, good evening po. Joshua Glenn Fiesta, salamat po Brad. Walang naman. Wala po tayong tanong. Ano po? So po tayong maniwala na di pa dumating ang kaharian. Dumating na po yun. Kung hindi tayo maniwala na yung mga pangako ng Diyos sa lupain, sa bansa kay Abraham, ay hindi pa tupad na yun. So ito pong aral na ito na yung aklat po ng Apocalypse ay panginaharap. Hindi totoo yan. Tapos na po yun. Ito'y ang pag-uusig laban sa mga Kristiyano noong unang siglo ng mga Romano dahil sa kailang refusal ng mga Kristiyano to worship the beast o yung Roman Emperor. So maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kung kayo po ay hindi po nyo nakita na hindi po kayo wala kayong time sa live sa Facebook, ito po ay na-upload sa YouTube. Ang account namin po Angeles City Southside Church of Christ. Yun po ang aming YouTube account. Kung gusto po ninyong magsama po sa amin sa pagsamba sa Panginoon, ang aming pong panambahan o church building ay matatagpuan sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City, sa likod po ng Panings Butong Pakwan. Hindi po yan advertisement, yun lang po lugar namin. Ang araw po ng aming pagtitipon, araw ng linggo, meron kami 2 pagtitipon na sa umaga, 9 a.m., 9 to 10 Bible study, 10 to 11 worship service, at alas 4 ng 4:30 actually na hapon, 4:30, 5:30 Bible study, 5:30 ay worship service. Inaanyahan po namin kayo. You're welcome. Ayun din po sa April 6-7 na magkakaroon po ng leadership sa Santo Rosa Betis, Bago Pampanga, Church of Christ. Sa panguna po ni Brother General Burr, Jojo Takbad at ang mga maging tagapagturo po si Brother Ron Halper. Inaanyahan po namin kayo. Sana kayo dumalo doon. More love to thee, O Christ, more love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest way, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Once earthly joy I crave, sought peace and rest. Now thee alone I seek, give what is best. This all my prayer shall be, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Then shall my latest breath whisper thy praise. This be the parting cry my heart shall raise. Still its prayer shall be, more love, O Christ, to thee, more love to
wonderful passion and purity. May His Spirit divine, all my being refine. Let the beauty of Jesus be seen in me. When your burden is heavy and hard to bear, when your neighbors refuse all your load to share, when you're feeling so blue, don't know just what to do, let the beauty of Jesus be seen in you. When somebody has been so unkind to you, some words spoken that pierces you through and through, think how he was beguiled, spat upon and reviled. Let the beauty of Jesus be seen in you. From the dawn of the morning to close of day, in example, in deeds, and in all you say, lay your gifts at His feet, ever strive to keep sweet. Let the beauty of Jesus be seen in you. Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan, sa inyong pakikinig at panonood po ng ating Facebook Live. Sa Lunes po, hindi tayo magkakaroon ng Facebook Live kasi nga po may ang inyong lingkod ay magbiyahe po kasama ng ibang mga kapatid sa Tondo, Manila para po maging isa sa mga ngaral sa gospel meeting na yon. Maaaring tayo po ay magkakaroon sa Miyerkules ng gabi. Siyempre sa Friday evening din. Loobin po ng Panginoon. Muli, inaanyahan po namin kayo sa April 7 to 8. Mayroon pong lectureship sa Santa Ursula, Betis, Guago, Pampanga, Church of Christ, sa panguna po ni Brother John Arbor, Jojo Takbad, at ang magiging tagapagturo po ay si Brother Ron Halbrook. Ganun din po sa April 17. Dahil po activities sa buwan po ng April, ang Angeles City Southside Church of Christ sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City, ay magkakaroon po ng aming gospel meeting. Ang mga magiging tagapagsalita ay si Brother Sammy Graneta, si Brother Noel Tañales, Brother Mario Discocho, Madriaga Discocho, at saka po si Brother June Bautista. Yun po ang ating mga magigiting na maangaral sa April 17, 2025 sa aming gospel meeting. Tayo po ay pasamantalang maghihiwalay sa ating pong pagsasama-sama dito sa pag-aaral sa ilalim po ng Facebook sa pamagitan ng isang maikling panalangin. Amang banal, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo at nagagalak po kami na kami inyong ginawang instrumento upang maikalat po namin ang inyong katotohanan. Naway bigyan po niyo kami ng kalakasan ng aming kalooban at karunungan upang may pangaral po namin ito sa pinakamagandang paraan na maunawa po ng mga nanonood at nakikinig. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa biyaya ng kaligtasan na ginawad sa amin sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo na iniwan ng kalulatian sa langit at nagkatulad po sa amin at naging masunod hanggang sa kamatayan sa krus upang kayo po'y magkaroon lamang ng pag-asa ng kaligtasan.
Nagpapasalamat din po kami sa Espiritu Santo na pinatubayan niya ang mga apostol sa buong katotohanan. At ito po ay naisulat upang kami, dinidiret lang po ng huling panahon, ay magkakaroon din kami ng pagkakataon na makita at malaman at paniwalaan at sundin ng iyong mabuting balita. Idinadalain po namin ng mga kapatid, o Diyos ang mga kapatid na nasa karamdaman. Si June Bautista po, na kasalukuyan po ay hindi pa rin po gumaling sa kanyang sakit. At si Brother Vicente Kai, ganun din po, na kasalukuyan po ay nasa kalagayan ng sakit dahil po sa uric acid. At yun po iba po mga ibang mga kapatid, si Joshua Ocampo na kaanib po sa Angeles outside Church of Christ, na sana po ang kanyang tainga po ay gumaling. At yung pong ibang hindi ko po kilala at umingi po ng request ng panalangin. Alam po niyo Diyos kung sino sila. Sana po ay kayo na pong bahala sa kanila. Nagtiwala po kami sa inyong kapangyarihan at sa inyong karunungan. Idinadalain ko po mga kapatid, ang mga mangaral na sana sila ay manubatong tumanindigan kung anong katotohanan at hindi po sila walang paninindigan o sila natatakot na tumayo sa katotohanan. Nalalaman po namin naman na sabi ni Pablo na itong ebanghelyo na niyang ipinangaral sa mga Korinto na kailang pinaninindigan ay magbibigay ng kaligtasan sa kanila. Ang mga patawarin po niyo kami sa mga pagkakamali. Hindi po kami umarap dito at nagmamalaki. Hindi kami po umaharap na may bukap kumbabaan na kami po naging matwid dahil kayo pinatawad lang po niyo kami sa mga kasalanan. At huli po, dinadalangin namin ng aming pamahalahan na sana po magkaroon po siya ng karunungan at gumawa po ng mga desisyon na mapapanatili po ang kapayapaan at katiwasayan sa aming bansa. At ang mga bagay tayo may iningi, dakilang pangalan ng Jesus Cristo. Amen. God bless po. Ingat. Until hasta la vista. Hanggang sa muling pagkikita.